Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Pagtitiis na may kagalakan. Ngayon pong August 27. Ayan, purihin natin ang Panginoon. Ito ay isang mga makalangit na dako. At napakaganda noong title, Pagtitiis na may kagalakan. Paano tayo magtitiis na may kagalakan? So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, sa umaga na ito ay aming idinadalangin ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo po nawa kami ng karunungan na nagmumula sa inyo para aming matutunan, Panginoon, ang paano magtiis na may kagalakan. Gabayan niyo po nawa kami sa pag-aaral na ito, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po sa ating text, Colossus 1:11, naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng kanyang kalwalatian, para sa lahat ng katatagan at pagtiyatiyaga na may kagalakan. So ito yung naisulat sa banal na kasulatan, yung ating topic, pagtiyatiyaga na may kagalakan. So sangayon sa talata, paano natin ito gagawin? Palakasin kayo ng buong kapangyarihan. Yan. Ayon saan? Ayon sa kalakasan ng kalwalatian. Ibig sabihin, pinalalakas tayo sa pamamagitan ng Panginoong Diyos. Pag sinabing nagtitiis, pag sinabing nagtsatsaga, ibig sabihin talagang struggle, di ba? Talagang nandun ka sa bingit na kailangan mong lumaban. Kailangan mong pagtsagaan. Kasi kaya ka nagtsatsaga ibig sabihin nandun ka sa boundary. No, na talagang hinahabol mo. Katulad niyan, pagka ikaw ay pagod na pagod, talagang pagtiisan mo na makarating sa dulo. Kailangan pagtiisan mo na makasurvive. Ganyan yan, mga kapatid, ibig sabihin ng pagtsatsaga, pagtitiis, di ba? Na ibig sabihin, talagang ito na yung last chance mo. Kailangan mong panagumpayan ito. So, ganyan po yung pagtitiis. Pero, paano ka nga naman na may kagalakan? Paano ka nga naman magsasaya kung ikaw ay nagtitiis? Di ba? Kasi maraming meaning yan eh. Pero yung pinupunto dito, mga kapatid, para sa ating buhay Kristiyano, maraming mga pagsubok sa buhay, pero hold on. No? Parang ganun, ano? Hold on tayo, mga kapatid. Manatili tayong humawak sa Panginoong Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. At maganda doon, may kagalakan kasi mayroong pag-asa, no? Sa pagkapit natin sa Panginoong Diyos. Sabi dito, palakasin sa buong kapangyarihan. Hindi ito kapangyarihan magsalita ng mabilis na mga salita, na makasasakit at makasasalungat sa iba, na makapipinsala sa atin ng higit sa lahat, na mahihiya tayo kapag iniisip natin pagkatapos kung ano ang ating sinabi. Pagtsatsaga na may galak, nasan ka man, maari kang matukso, at ang paghamak ay dumating sa iyo. Kung aking sisimulang hanapin ng isa sa 1,000,000 bahagi ng nasabi laban sa akin, mawawalan ako ng panahong gawin ang iba pang bagay. Pagtsatsaga na may galak, mga kapatid. So maraming mga tukson darating sa atin, maraming paghihirapan dumating sa atin, pero isa lang ang ating dapat na gagawin. Tayo ay manalangin sa Panginoong Diyos, lumapit sa Kanya. Ayan po yung pinaka-the best. Magalak tayo. Bakit? Mayroong pag-asa sa ating buhay. Nakasakabila ng ating pagtitiis, mayroong kaginhawaan na ibibigay ang ating Panginoong Diyos. Sabi dito, aking sinabi, alam ng Diyos ang lahat tungkol dito, at tahayaan kong siya ang bahala dito. Hindi ako nababahala sa kung ano ang sinasabi sa ibang tao tungkol sa akin. So yan ang pinaka-the best dito, mga kapatid, ano? Ang Diyos ang kasama natin. Kaya mayroong kagalakan sa pagtitiis. Bakit? Kasama natin ang Panginoon. Lalo na kung tayo naglilingkod sa Panginoong Diyos, lagi nating isaisip, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Hindi tayo iniitsapwera ng ating Panginoon. Ang Panginoong Diyos ang bahala sa atin. At ang pinakamaganda pa dito, no? Huwag tayo mabahala sa sinasabi ng iba. O ba, maraming mga kabataan nung mga nakaraan na pressure sa exam, sa board exam. Kasi nga yung ibang mga tao ine-expect na makapasa ka, lalo na kung may honor ka, valedictorian ka, o kaya ano ka, magna cum laude ka, summa cum laude. Tapos mag-aano ka ng board exam, tapos hindi ka nakapasa, malaking presyo. Dyan sa isa sa mga school dyan sa Cabanatuan, may nagpakamatay na talagang high honor siya, highest honor siya, di ba? Cum laude.
nakakuha ng laude. Tapos nung nag-board exam, hindi nakapasa. Aba, grabing pressure. Kaya ngayon, nagpakamatay. Kaya sabi dito, huwag tayong mabubuhay, huwag tayong mababahala sa sinasabi ng ibang mga tao, kundi tayo ay magkaroon ng kagalakan sa Panginoong Diyos. Ayan pala yung ibig sabihin. Kasi kung mabubuhay ka lang doon sa sinasabi ng mga tao, ibig sabihin, nakatali ka sa kung anong sinasabi nila, kung anong iniisip nila. Ang tao naman, hindi mo naman masasatisfied eh. Ang tao hindi mo naman mapapabilib. Kapag nagawa mo na yung gusto nila, meron na naman silang gustong ipagawa sa iyo. Kaya hindi ka dapat makikinig sa sinasabi ng ibang mga tao. Hindi dapat tayo nabubuhay sa sinasabi ng mga tao. Ano naman kung ganito yung mangyayari sa akin? Ano naman pakialam nyo? Ano naman pakialam nila? Di ba? Minsan tayo ay mga people pleaser. Hindi dapat ganun. Hindi natin kailangan i-please ang ibang mga tao. Kundi ang dapat nating i-please ay ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Dahil ang ating Panginoon, tanggap tayo kung ano tayo. Yun ang pinaka-the best dyan. Pero yung mga tao, hindi tayo tanggap kung ano tayo eh. May hinahanap sa atin. Sa kanila rin naman, wala namang ganun. Di ba? Kung mawawalan ako ng pagpipigil sa sarili at bubulalas ng may pagkagalit at paggawa nito, ako ay magbibigay ako sa mga tao ng mga dahilan upang sabihin ang paratang na aking mga taga-akusa ay tama. So sabi po dito, mga kapatid, huwag tayong mawawalan ng pagpipigil sa sarili. Magkaroon tayo ng pagpipigil at huwag tayong magagalit agad, kundi tayo ay maging mahinahon. Yan, para yung inaakusa sa atin ng ibang mga tao ay mapabulaanan. So yun pala yung sikreto. Kung ikaw ay inaakusahan ng ibang mga tao, gawin mo lang yung part mo na pinakamabuti para nang sa ganun mapahiya sila. Para nang sa ganun hindi totoo yung kanilang mga paratang. Yan pala yung pinaka-the best. Para nang sa ganun, hindi ka masabihan na tama pala yung sinabi ng ibang tao. Kundi, ikaw ay nasa tamang landas. Mapapabulaanan yung mga nagpaparatang sa iyo. Hindi tayo kailanman dapat mawalan ng pagpipigil sa ating sarili. Ayan. Lagi nating alalahanin ang ating sakdal na huwaran. Kasalanan magsalita ng walang pasensya at naiinis o makaramdam ng galit kahit tayo ay hindi nagsasalita. Sabi po dito, mga kapatid, kasalanang magsalita ng walang pasensya, naiinis o nakaramdam ng galit. So dito, mga kapatid, kasalanan magsalita ng walang pasensya. Paano ba yung magsalita ng walang pasensya? Ay na yung pagtitiis na may kagalakan eh. Ibig sabihin, alam mong galit na galit ka na. Alam mo yung gusto mo magsalita, pero pinipigilan mo yung sarili mo. Kailangan mo maging mahinahon. Dapat nga magbilang ka muna ng 10 seconds bago ka magsalita. Para sa ganun yung sasabihin mo hindi galing sa galit, kundi galing sa mahinahon na pagsasalita. Kasi kahit gaano ka kagalit, pag mahinahon yung pagsasalita mo, maganda ang pakinggan, di ba? Pero kung ikaw ay galit na galit tapos sinabi mo pa, ay talagang parang sasabog na bulkan, mga kapatid. At ito ay kasalanan sa Panginoong Diyos. Bakit? Alam mo naman yung salitang galit eh. Kasama dyan yung pagmumura, kasama dyan yung panlalait sa ibang mga tao, kasama dyan yung talagang parang sinusumpa mo yung tao. Kasalanan yan sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid ko. Kaya kinakailangan ang pagpipigil sa sarili. Kasama yan sa fruit of the Holy Spirit, di ba? Dapat tayong lumakad na karapat-dapat na nagbibigay ng tamang pagkatawan kay Kristo. Ibig sabihin, tayong mananampalataya, lumakad tayong karapat-dapat. Ibig sabihin, nare-represent natin ng Panginoong Jesus sa ibang mga tao. Ibig sabihin, mga kapatid, sa ating karakter, makikita na tayo ay mga lingkod ng Diyos. Ang pagsasalita ng isang galit na salita ay parang batong tumama. Ayan, mabilis itong nagpapanigas ng galit na damdamin. Huwag maging katulad ng sumabog na kastanyas. Hindi ko alam itong kastanyas na ito. O parang sumabog na lang na bulkan. So yung palang galit na salita, parang bato yun na nagpapagalit din sa puso ng ibang mga tao. Yung pala, nagtitrigger pala yan ng ibang mga tao. Nagtitrigger yan ng ibang galit. Nagtitrigger yan ng galit ng ibang mga tao. Kaya kinakailangan napigilan natin ang ating sarili.
huwag tayong magsalita ng pagalit na salita, kundi mahinaw na salita kahit nasasabog na tayo. Yun pala yung pagtitiis na may kagalakan. Kaya lang napakahirap gawin yan sa totoo lang. Kapag galit ka na, talagang masasabi mo ang gusto mong sabihin. Masasabi mo yung gusto mong sabihin na talagang galit na salita. Yan talaga yung realidad niyan. Kaya dito sa ating devotional, tulungan nawa tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid, no? Na mapigilan natin yung ating sarili na magsalita ng mga pangit na bagay. Kung ang iba ay walang pasensya, mainisin at mapagreklamo dahil ang sarili ay hindi napagtagumpayan, simulang umawit ng ilang mga awitin ng sayon. So ibig sabihin, mga kapatid, eto naman, di naman natin alam yung awitin ng sayon eh. Merong sa himnal, merong awit na tungkol sa sayon. Ano ba? Basta nakalimutan ko yung Mount Zion na awit na yan. Kung alam nyo, type nyo dyan, mga kapatid. So para madali natin maintindihan, kung tayo ay kung walang pasensya ang iba, kung mareklamador ang iba katulad natin, hindi natin mapatagumpayan yung sarili natin, ang kailangan natin gawin ay umawit ng mga himno, mga kapatid. Umawit papuri sa Panginoong Diyos, yung pinakasekreto pala niyan. Kung tayo ay parang nagagalit at naiinis, isipin natin yung paborito nating awit, no? Pinaka-the best yun. Isipin natin yung awit na paborito natin, no? Sa himnal, yun yung ating awitin. Para nang sa ganon yung sarili natin na hindi natin mapigilan kahit papaano. Kaya lang papaano mo gagawin yun kapag nandun ka na sa sitwasyon na galit ka. Paano pa pang maiisip yung awit na yan sa himnal? Napakahirap niyang isipin kapag tayo ay nasa rurok na ng pagkagalit, di ba? Kailangan natin ito na mahabang pananampalataya. Kaya nga pagtitiis na may kagalakan eh. No, may pagtitiis na may kagalakan at least sinasuggest dito na tayo ay umawit ng mga himno kapag tayo ay parang hindi natin mapigilan yung sarili natin. Pero talagang pag nandun na tayo, napakahirap na eh. Kaya pagtitiis na may kagalakan ang pinaka-the best. Samantala nagtatrabaho si Kristo sa upuan ng karpentero, kung minsan ang iba ay papaligid sa kanya, susubukan siyang mawalan ng pasensya, ngunit sisimulan niyang umawit ng ilan sa magagandang awit. Yun ang pinaka-the best, ano? O si Jesus Christ. Hindi natin alam yung inaawit ni Jesus. Habang iniinis siya ng ibang mga tao, no, ang mga Pariseo iniinis siya, ay umaawit siya. Sabi dito sa writings ni Mrs. White, hindi man natin narinig, pero maaring may katotohanan niya. Dahil siyempre umaawit ang ating Panginoong Jesus. Hindi lamang na itala sa banal na kasulatan na umawit siya nung siya nagka-carpenter. Pero maaring posible, di ba? Posible yan. Posibleng nangyari nga yan. Alam mo naman hindi umaawit si Jesus Christ. So sabi po dito, at bago nila matanto kung ano ang kanilang ginagawa, sila ay nakisama na sa kanya sa pag-aawit na para bagang na-impluwensyahan sila ng kapangyarihan ng banal na espiritu na naroon. Yun ang pinaka-the best, no? Umawit pala ng himnal. Yung pinaka-the best, kapag ka nagkakainitan, lalo na sa church board, maganda palang umawit, ano? Yung pinaka-the best. Minsan kasi naglilid tayo ng prayer kapag medyo nagkainitan na, pray tayo, pray. Yung pinaka-the best pag nagkakainitan na awit tayo, awit, di ba? Lalo sa church board nga kapag may meeting. Maganda yan. At least matry natin yan. Umawit ng mga himnal kapag talagang mainit na ang sitwasyon at hindi natin makontrol. Nais ng Diyos na tayo ay maging mapagtiis sa kabagabagan at pagdurusa, na panatag na mamamahinga sa kanyang malakas na bisig, na walang hanggang pag-ibig, na naniniwalang gumagawa siya para sa atin sa lahat ng oras. Sabi dito, no? Na ano ang nais ng Panginoong Diyos, mga kapatid? Mapagtiis tayo sa kabagabagan at pagdurusa. Yan ang nais ng Panginoon, sa kabagabagan at pagdurusa. Tayo ay maging matiisin. Kumapit tayo sa malakas na bisig ng Panginoong Diyos. At lagi nating isipin na may pag-asa sa Panginoon. Lagi nating isipin na ang Diyos ay nakaalalay sa atin para talaga tayong maging matiisin, di ba? Merong kapahingahan nag-iintay sa atin. Alam niyo, kapag ako'y gusto ko na kasi yung sport na takbo, o yung at least na exercise ka at
hindi ka malayo ka sa stroke. Yung kaibigan ko sa AUP, ka-schoolmate, tapos diyan pa nakatulong pa yan sa bayanihan diyan sa Peñaranda na gumawa ng pulpito diyan sa Peñaranda. Anong nangyari, na stroke siya ngayon, kabata pa, 30 plus pa lang na stroke. Ayoko maging ganon. Kailangan tumakbo ko ng tumakbo, magpapawis na magpapawis, para at least nawawala yung mga kinain mong mga matataba, maging normal yung iyong timbang. Yun ang panlaban dun sa stroke na yun ngayon na stroke siya, ayoko nun, kaya gusto ko mag-exercise, magtakbo na magtakbo. Kapag hinihit ko yung goal na ganitong oras, kailangan makarating ka in 3 kilometers, sa 3 kilometers 18 minutes, 15 minutes, dapat nandun ka na. Yung pagtitiis na may kagalakan ay napakaganda, na nasa isip mo, kaya mo ito, nagtitiis ka na talagang tumakbo ka ng mabilis at hindi lang mabilis, kundi talagang tuloy-tuloy. Yun ang mahirap yung i-hold on mo pero may kagalakan. Bakit? Alam mo sa pagtatagumpay na ito, ang mabibenepisyohan yung sarili mo rin. Yun ang pinaka-the best dyan, mga kapatid. Lalo na kung ang ating iniisip sa pagtitiis natin, kasama natin ang Panginoong Diyos. Mananagumpay tayo sa pamamagitan ng Panginoon, di ba? Lalo nang may kagalakan kapag kaganon. Pribilehiyo nating magalak sa Panginoon. Purihin natin siya ng higit sa ating kagalakan. Pinapakita natin na ang ating buhay ay nakatago kay Kristo sa Diyos. Na sa Kanya ay nakasusumpong tayo ng pinakamapalad na pakikisama. At sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, mayroon tayong buhay na ugnayan sa langit. Ayun ang pinaka-the best, mga kapatid. Ano daw yung pribilehiyo natin? Magalak sa Panginoon. Pribilehiyo nating pasalamatan siya, sambahin siya, mga kapatid ko. Pribilehiyo natin makarating ng langit. Pribilehiyo natin na ang Diyos ay iligtas tayo. Mag-response tayo sa kaligtasang inaalok ng Diyos sa atin, no? At maging matiisin tayo, hindi para sa ating sarili, kundi para sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Yun ang pinaka nakita ko dito. Magalak tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Bagamat may kahirapan ng buhay, nagtitiis tayo dahil sa gawain ng Panginoon. Dahil alam natin ang gawain ng Panginoon ay hindi basta gawain, kundi gawain, banal na gawain at makalangit na gawain. Kaya ang sabi dito ni Apostol Pablo sa Colosas 1:11, naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan. Yan ang pinaka-the best. Ayon sa kalakasan ng kanyang kalwalatian, pinalalakas tayo ng Panginoon para sa lahat ng katatagan at pagtsatsaga na may kagalakan. So sino ang nagpapalakas sa atin para tayo ay maging matatag at maging matyaga? Ang Panginoong Diyos. Ang pinakamaganda pa, may kagalakan. Bakit? Kung nagtsatsaga ka, malungkot ka naman, hindi rin maganda. Mas powerful yung paggawa mo, mas maganda yung magagawa mo kapag gumagawa tayo na may kagalakan. Ayan. Kapag gumagawa tayo na may kagalakan, mas magiging maunlad at maganda yung ating gagawin. Dahil masaya tayong ginagawa ito. Pero kung malungkot tayo na tayo ay nagtsatsaga at nagiging matatag, malungkot tayo, hindi rin tayo magiging matyaga Magiging masaya ka sa isang bagay na magiging matyagain ka sa mga bagay na ginagawa natin kahit na mahirap. Kung masaya tayo sa ating ginagawa, kung nagagalak tayo, di ba? Kaya mga kapatid ko, kahit na anong hirap ng buhay, kahit na may mga pagsubok, kahit may financial problem tayo, kahit may health problem tayo, magtiyaga lang tayo na sumamba sa Panginoong Diyos. Magtiyaga lang tayo na siya ay papurihan, mga kapatid. Dahil sa Kanya ay may tunay na kagalakan. May buhay na walang hanggan sa Panginoong Diyos. Yan lang ang tangi natin mapangahawakan sa sanlibutan na ito at wala nang iba pa. Di ba? Dahil ang Diyos ang ating tagapagligtas. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Happy Tuesday po, mga kapatid. Pasama sa panalangin, kami papunta sa CLC, nawa ay maging maayos yung aming paglalakbay. Yan, kasama sila Pastor Chris Astrero. At yun din po yung aking kaibigan, ang pangalan nun ay Bilog o Conrado Famis. Siya ay na-stroke dyan po sa Palawan. Napakabuting tao na ito. Talagang nagtitinda siya ng kung ano-ano, mga merienda, palaman. Tapos yung kinikita niya, nag-iipon siya para makapagbigay ng relief goods dun sa mga paborito niyang pagministran, yung mga nasa bundok. So yan yung kanyang ministry. Pero ngayon na-stroke siya. Talagang kaya Bilog ang tawag namin dun dahil malaking katawan niya. Talagang na-overweight, mga kapatid.
o naubis. Kaya yun na-stroke siya. Isama natin sa panalangin, Conrado Famis. At gayon din po, si Brother Marshall na naway patuloy yung kalakasan niya, kagalingan, na-depresya ng ngipin ng ahas. Nawa ay maging patuloy na maging maayos yung kanyang karamdaman, kanyang kalusugan, bagamat ay nakalabas na siya ng ospital. So patuloy natin isama sa panalangin ng bawat isa sa atin na may mga karamdaman, ang ating mga church planting, yan, isama natin sa panalangin din. At ngayon din po mga kapatid ay ang ating pong paparating na mga pangangaral, isama rin natin sa panalangin. So God bless po sa inyo pong lahat. At ibalik na natin pagkakataon kay Brother Melvin para sa mga prayer requests na itinipe nyo dyan at para sa awitin papuri sa ating Panginoong Diyos. God bless po sa inyo pong lahat mga kapatid at good morning po sa lahat po ng ating pong mga tagapakinig. Ang banal na makapangyarihan sa lahat, muli ang aming pasasalamat sa inyo wagas at sapat at lahat malalim, sapagkat sa sandali nito ang aming ngiti ay ng aming mga labi ay masaya, sapagkat narinig na naman namin napakagandang mensahe sa umaga na ito, na sa aming pagtitiis na may kagalakan kayo ang aming kasama. Huwag kaming magduda sa ano ba mga mangyayaring negative sa aming buhay, sapagkat may mas malaking positive na katumbas ito. Salamat sa inyong buong experience nung kayo po nandito sa lupa, kung paano kayo nagtagumpay sa pagtitiis, kung paano kayong nagtagumpay sa pagdududa. Ito po ay aming magiging halimbawa at aming gagayahin. Salamat din po sa mga tips na binigay ni Pastor na umawit kapag kami ay nagagalit. Ito'y tunay na malaking maitutulong po sa amin. At salamat din po sa mga lessons sa bawat umaga na tunay na humihipo sa aming mga puso, nagmumulat na aming mga paningin, gumigising sa aming mga pag-iisip na kayo ay buhay. Nariyan, sinasamahan po kami sa bawat umaga at patuloy kami nakakakonek po sa inyo at nagkakaroon ng maliwanag na pag-asa sa madilim na landas na ito na aming tinatahak. Maraming salamat po, Ama. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila nito, heto kami pa rin ay mga kasalanan at binababa namin aming mga sarili. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin una-una si Sister Estrella Gargasin, at siya po ay naka-schedule ngayon sa isang masilang operasyon. Alam namin na siya, kanyang pamilya ay nangangamba sa ganitong operasyon, ngunit nariyan kayo para tulungan po sila, bigyan po ng mahusay na karunungan at maingat na kamay ang mga doktor, at gayon din alisin ang pangamba ni Sister Estrella Gargasin at makita ang liwanag na ibinibigay niya po sa kanya, at patuloy na magtiwala po sa inyo, at ito ay maralampasan niya ng kanyang pamilya, at kayo na riyan para tulungan po sila, ipagkaloob din po sa kanilang mga pangailangan, ang kanilang safe travel papunta sa hospital, ang kanilang financial needs, ipagkaloob po sa kanila, tigit sa lahat ang comfort from families and friends na tumutulong po sa kanila. Kami din patuloy na sinasama sa panalangin ang mga pastors na magta-travel papuntang CLC, Pastor Nelvin, Pastor Chris. Ingatan po sila sa travel, safe makarating doon sa kanilang patutunguhan at hanggang sa kanilang pag-uwi. Ganyan din yung friend ni Pastor na si Brother Bilog Conrado na na-stroke. Patuloy na siyang samahan sa kanyang pag-recover, patuloy siyang magamit sa gawain, at patuloy na maging halimbawa sa iba. Amin din po dalangin si Brother Marshall na siya ay na-confine at sinakagat ng ahas. Pagalingin po siya sa kanyang karamdaman at mabilis na makarecover nung siya makabalik ng mabilis sa kanyang gawain. At sa pagpapatuloy, nais din namin isama sa panalangin ng pasasalamat sa kaarawan ng kapatid ni Pastor na babae, si Faith. Siya po ay nagdiriyo ng kaarawan sa mga araw na ito, at patuloy po siya na pagpalain ng malusog na pangatawan, matalas na isipan, at marunong
na kayo nagbibigay sa Kanya. Salamat sa mga pagsubok na dumating sa Kanyang buhay sa mga nagdaang mga taon. At siya ay naging matatag hanggang mga sandaling ito. At salamat sa paggabay sa Kanya sa patuloy na mga darating pang mga araw, buwan at mga taon sa Kanyang paglilingkod, sa Kanyang pagtitiwala po sa inyo. Samahan niyo po siya patuloy na siya ay huwag mapalayo sa inyo at patuloy na lumapit at magtiwala po sa inyo. At kaya namin sinasama sa panalangin ang iba pa may mga prayer request. Sina Sister Ana Rosbel, at siya po ay nasa treatment days, patuloy na nagpapagaling. Patuloy niyo po siyang samahan at maging masaya sa pagtsatsaga na kanyang pinagdaraanan sa ngayon. Alam namin na sa kanyang pakikinig araw-araw siya ay nagiging masaya. At alam namin na siya ay inyong tutulungan kagaya ng pagtulong niyo sa iba. At kaya din namin patuloy na sinasama sa panalangin ang mga gawain sa bawat simbahan naming nasasakupan, ang mga church planting sites, ang mga church planters, kaya din ang mga Bible students. Dalangin din namin iba pang may mga karamdaman. Si Nanay Juning Alpindo, si Lolo Edith, Angel Brianesa, si Nanay Fina, si Sister Estrella Gargasin ay inuulit namin nasama sa panalangin. Sister Ana Rosbel, si Franklin Punsalan, gayon din sina family ni Sister Nympha Rivera sa Bukidnon ay patuloy niyo po silang samahan. Gayon din ang family ni Ate Milen at kalusugan din sa family ni Sister Rose, Sister Dang de la Cruz. At ang iba pang may mga prayer request na mga naghihintay ng baby, sina Pastor Nelben, Brother James, Brother Kevin, Brother Nico at ang iba pa. Kalakasan, healing and recovery sa mga sumusunod. Kaya Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adele, Tatay Carlito, si Pining Eugenio, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Ate Esther Lopez, Marilita, Renato Santos, Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Ares C, Brother Gary Mercado, Brid Renato, Estrella Gargasin, Claire Andaya, Judeline Ferolino, si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque. O dakilang Diyos, ang mga kapatiran na ito kasama na iba pa na hindi namin nabanggit, patuloy namin nilalapit sa inyo. Kayo po nakakaalam na status ng aming kalusugan pampisikal. Ito ipuin patuloy na yung pagpagaling na kamay. At lalong higit ang aming mga kalusugang karamdamang pang espiritual na kayo lamang makagagamot. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Itong lahat ay aming inihiling at ipagkaloob naman sa amin ayon sa inyong kalooban, hindi nang sa aming kagustuhan. In Jesus' name, Amen. Amen.